Nag-DIY makeover kami ni Mamila dito sa aming bahay, kaya tara samahan nyo kami sa aming mga ganap today. Natapos na nga yung pagpapagawa namin ng bakod recently at medyo kinapos nga kami ni Daddy Binu sa budget dahil hindi na namin napasemento yung pinaka-entrance ng bahay. Kapag umuulan, talagang nagiging problema ko to kasi sobrang nagpuputik, as in konting apak lang, putik agad tapos nadadala pa papasok ng bahay. Nakakapagod maglinis lalo na kapag sunod-sunod yung ulan, kaya isa rin talaga to sa reason kung bakit naisipan namin gawan ng paraan kahit DIY lang muna. Meron nga si Mamila ng mga sobrang bricks na tinanggal nila galing dun sa garden ng bahay nila dahil kakatapos nga lang nitong ma-renovate, kaya hiningi ko na lang sa kanya yung mga hindi na niya kailangan na bricks at sabi ko ay lalagay ko na lang dito para hindi naman sayang. Umorder na nga rin pala ako ng half-elf na buhangin at nasa 1,100 yung presyo nito. Kakailanganin kasi namin ito para mapatag namin yung mismong paglalagyan ng mga bricks. Medyo pinasobrahan ko na nga rin yung in-order ko na buhangin kasi balak ko ring i-DIY yung garden namin sa mga susunod na araw. Actually, pagdating sa pagdi-DIY, magaling talaga si Mamila dyan dahil dun sa bahay nila ay puro DIY lang din yung mga ginagawa niya tulad nga ng paglalagay ng mga bricks, kaya masasabi kong medyo expert na talaga siya dito. Sa kanya ko nga rin naman na yung mindset na kung kaya namang i-DIY, i-DIY na lang. Syempre, malaki din yung matitipid kapag ikaw na lang ang gumawa, kaya nga lang medyo pagod talaga. Lumaki kasi ako na nakikita si Mamila na madiskarte, kung may paraan para makatipid at magawa ng solusyon ay gagawin talaga niya, kaya siguro ganun din ako ngayon. Mas gusto ko yung practical, yung kaya mo namang gawin gamit yung kung anong meron ka na. Una ko nga munang ginawa, pinagtatanggal ko muna yung mga bato-bato dito sa area. Kailangan talagang linisin muna at pantayin yung lupa bago ilagay yung mga bricks kasi kapag minadali ay baka hindi sila magpantay-pantay. Mabuti din at hindi naman gaanong mainit yung panahon at makakakilos talaga kami ng maayos. Naglagay na nga lang din ako ng electric fan dito sa labas para hindi naman gaanong maalinsangan. Nung medyo nabawasan ko na rin yung mga bato, nagsalok na rin ako ng buhangin. Yung buhangin na ginamit namin, pino na pala siya kaya hindi na rin namin ito ginamitan pa ng pansala. Nung una kasi gumagamit pa kami ng salandra kung tawagin nila o screen mesh, pero napansin namin na pino naman na pala yung buhangin at kahit hindi na ito salain pa, malaking tulong na din yon para mapabilis yung proseso. Kung mapapansin nyo mga mi, yung kabila nalagyan na ng semento habang itong kabilang side naman ay hindi pa. Pinrioritize kasi namin na masementohan yung garahe kasi mas kailangan talaga siya. Dito kasi namin ipinapark yung sasakyan kaya importante na matibay at maayos yung sahig. Bukod pa doon, dito na rin namin sa labas ng garahe inilagay yung washing machine. Mas convenient siya lalo na kapag naglalaba at mas madali na rin linisin kapag sementado yung area. Dati nakalagay yung washing machine namin sa loob ng banyo dito sa ground floor kaya sobrang sikip talaga at hindi nagagamit yung shower. Tapos dun sa banyo na lang kami sa second floor naliligo kaya nung natanggal yung washing machine dun sa banyo medyo lumuwag na kahit papaano. Kahit gusto sana naming pagsabay-sabayin lahat, kailangan talagang mamili kung ano yung uunahin. Medyo may kamahalan din kasi yung pagpapalagay ng bakod ngayon at pagpapalagay ng bubong kaya pag-iipunan muna namin ulit yung pagpapasemento dito. Kinulang nga yung bricks na meron kami dito kasi nung nakaraan inunti-unti ko lang to nadalhin dito pero marami pang natira dun sa bahay nila Mamila. Dahil sa sasakyan ko nga lang ito binabiyahe madalas 50 pieces lang yung dinadala ko para hindi mahirapan yung sasakyan kasi may kabigatan din yung mga bricks. So habang kulang pa nga yung mga bricks, pansamantala itong floor plastic tiles muna yung idinugtong namin and so far naging okay naman yung kinalabasan. Nilagyan ko na nga rin pala yung mga sulok-sulok ng maliliit na puting bato. Binili ko to kasama ng mga halaman nung nakaraan at nasa 150 pesos yata ito per bag. Inilagay ko na nga rin yung mga halaman at masaya ako dahil kahit papaano naayos na din namin itong garahe namin. Yun lang, Momshi. Bye!